Huwag kayong magsumbong sa ICC. Patawag nyo sa Kongreso. Patawag nyo sa Senado. Sino may gusto ng ICC? Patawag nyo. Haharapin kayo ni PRRD, I'm sure. Hindi ko siya nakakausap, but I'm sure haharapin kayo. Ang tanong, takot kayo? Patawag nyo si PRRD. Di ba? Ay, nako kayo. Nauna nang sinabi ni Attorney Harry Roque, dating tagapagsalita ni former President Duterte, na tila katakataka raw kung bakit umuusad na sa Kamara ang mga resolusyong sumusuporta sa ICC investigation. Kaya nga, totoo, nakakapagtaka bakit umuusad pa yung... Alam mo, tinan yung mga pinagkagawa yung resolution dyan sa Congress, dyan sa Kamara. Unang resolution nyo na dapat ay panatalihing nakatayo ang Kongreso dito sa mga sinasabi ni PRRD. Di ba may naglabas sila ng gano'n? May drama-drama pa na may script pa ata itong si sino ba ito? Yung congressman na puti-puti ang buhok na matang Lagman. May ganun-ganunan pa sila. O resolution kay Duterte. Ngayon resolution naman ng ICC. Ano mang gagawin nyo dyan sa Kongreso? Puro resolution against Duterte? Wala na ba kayong gagawing resolution dyang matino? Maggawa naman kayo na resolution na may pakinabang sa taong bayan. Kung ano-ano resolution. Investigation. Naniniwala rin siyang si House Speaker Martin. Ito sabi dito, nag-FAMAS Best Actor pa si Gonzales. Oo nga, may drama-drama pa. Puro kayo resolution. Ano susunod yung resolution? Resolution ng confidential funds ni Sara? O ano susunod pa? Resolution na panatalihing protektado ang Makabayan Black? Mga resolution nyo. Kaya ako galit na galit sa politiko eh. Yang bang pinaggagawa ninyo ay may epekto sa pang-araw-araw na kinakaing bigas ng mga Pilipino? Romualdez ang nasa likod umano ng pag-atake sa pamilya Duterte. Well, I have to say that it is my belief that House Speaker Romualdez is out to get the Dutertes. Maybe it is because he was offended when he felt alluded to by the Tambaluslos label. As far as the Speaker of the House is concerned, he wants to get rid of the Duterte. Ginagalang daw ni Speaker Romualdez ang opinyon ni Roque, pero puro lang daw ito espekulasyon. Our good friend, former Secretary Harry Roque, must have thoughts that, he has got his ideas. We respect his thoughts and opinions, but they're not accurate. Yan, maganda. Okay. Dinerecho ni Romualdez na yung mga nirerespeto niya yung sinabi ni Roque, pero hindi accurate. It means hindi totoo. Bigyan natin ng pagkakataon. Alam niyo naman si Coach Oli, ganyan lagi, bigyan ng pagkakataon. Maganda yung sinabi mo na hindi totoo yung sinasabi ni Attorney Roque, Speaker Romualdez. Napakaganda niya na sinabi mo. Patunayan mo. Pahinto mo na yung ICC, yung usapan dyan sa Congress. Bigyan natin. Bibigyan ka namin ng pagkakataon na yung salita mo ay back up ng action. Hindi yung salita mo ay puro kabaliktaran sa nangyayari sa totoong buhay. Wag muna tayo magalit kay Speaker Martin Romualdez, MR. Hoy. Ayan ha. I gave you all the due respect you deserve. Pero patunayan mo. Antayin namin. Pag mayroong usapin ulit about sa ICC dyan sa Kamara, hindi po kami ang nagsasabing sinungaling ka. Ang nagsasabing sinungaling ka ay ikaw din. Kasi iba yung sinasabi mo, ibang nangyayari sa Kamara. It's impossible na wala kang control sa Kamara. Sabihin mo, inutos ng pinsan mong presidenteng si Marcos, hindi pababalikin ang ICC. Tigil nyo na yung resolution na yan. Okay ba yon? Pagbigyan natin. Para hindi naman magmukha tayong toxic. Abangan natin. Maganda yung sinabi mo, Speaker Romualdez. Basta totoo. Pero pagka hindi, sorry. Kasalanan mo yan. Puro lang kayo salita. So I'll just put it at that, and there's nothing to it. A lot of speculation, but none of that is true. Tungkol naman sa pag-usad ng mga resolusyon kaugnay ng ICC probe, ipiniliwanag ni Speaker Romualdez na sinusunod lang nila ang tamang proseso. As a matter of course, we have to read out, these bills or resolutions, and we have to act upon the same.
Tama na, tama na. Nakaka-high blood ako sa itsura nitong si Croco Martin. Croco Martin na ngayon. Dati tambalos-los, ngayon Croco Martin. Oh. Nakita ko yung post siya ni ni Crisette, no? But anyway, thank you Ferdinand Magellan sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Sinusunod lang daw ang tamang proseso. Mali ka dyan. Kaya nga kailangan daw nilang aksyonan yung resolusyon na yan. Hindi, mali ka dyan. Hindi na po kailangan ng proseso. Yan ang sinasabi ko na mali din ni Boying. Ano pang klaseng proseso ang kailangan ninyo? Una, hindi na tayo member ng ICC. Pangalawa, sinabi ng presidente nyo, hindi pa papasukin ng ICC. Ano hindi malinaw sa inyo doon? Ba't kailangan ng proseso? Dapat sinasabi nyo sa ICC, dapat pinagtatanggol nyo ang soberanya ng Pilipinas. Oy, mahiya kayo, huwag kayo nangingialam dito. Lumayas kayo. Ay, kayo pag-aaralan, proseso. Tatanungin ko si E.S. Bersamin. Tatanungin ko, ano ba ang masasabi ng executive? Wala nang ganunan. Ang dadrama ninyo sa totoo lang. Ginaganon-ganon nyo pa eh. Hindi na kailangan yun. Move on na. Yan yung mga style ng mga joke. Hindi. Kailangan natin magkita for the last time. Ulul mo. Hindi ikaw Yung mga style ng mga, hindi, kailangan tayo magkita. Kailangan mag-usap tayo para may closure. May ganunan pa. Excuse. Naku, marami nang nabuntis sa ganun. Magkikita-kita pa for the last time. Dapat siya soplak. Tapos na, tapos. Pag tapos. Ano pang pinaiikot-ikot nyo lang yung taong bayan. Sabi dito ni Albert, Idol Oli, wala kasi silang alam sa batas kaya sa ICC sila Ewan ko ba? Hindi ko maintindihan itong mga ito eh. Hindi na natapos yung usapan ng ICC. Ang naging presidente natin pula, usapan ng dilaw yung ICC. Bakit pinag-uusapan nyo pa? Hindi ko kayo maintindihan. And we have to be sensitive and responsive to the Kailangan pa maging sensitive and responsive. Hindi na! Tigas naman ng ulo eh. Sinabi na nga ni Presidente yan eh. Pauli-uli naman Naiinis na ako. Anong gagawin mo, Coach Oli? Hindi kasi paulit-ulit eh. Kasi eto pag ikaw ay hindi masyadong sa politika at pinakinggan mo lang ito sa TV, ay oo nga. Takot ang Duterte sa ICC. Pinag-aaralan lang naman. Di ba ganun ang dating? Pero ang totoo niyan, hindi na kailangan pag-aralan yan. Ginugulo-gulo nyo lang ang sistema natin eh. Po ng ating mga kongresista. And within the talk context of the current events. And that's where talaga ng Kongreso ngayon. I really believe depende talaga yan sa leaders. we leave it. We don't read much more into it than what other people do, but nonetheless, they are still entitled to their own views and even their speculations. But we leave it to that. Ganito po yan Ipaliwanag ko, pakinggan yung mabuti. Hindi po tayo nagtatawag ng kung anong klaseng pag-aaklas. Pero Speaker Romualdez, nagsalita na po ang presidente niyong si Marcos. Hindi papapasukin ng ICC. At uulitin ko po, inulit yan ni Sara at kinote niya. So malalim po ang ibig sabihin niyan. Pagka nagpasaway kayo sa sinabi ng presidente, ang makikita ng taong bayan, hindi po ako ang nakakita. Posibleng makita ng bayan na totoo yung sinabi na weak leader. Hindi po kami ang nagbibintang na weak leader siya. Kayo po, mga nakapaligid kay Marcos, ang nagpapatunay. Pag hindi nyo sinunod si Marcos, kayo mismo mga kaalyado niya, kayo mismo mga pinsan niya, ang nagpapatunay na weak si Marcos. Hindi ko sinasabing weak. Ulitin ko. Pero ito yan. Pag naramdaman ng taong weak nga, magkakaroon ng parang vacuum sa leadership. At tandaan ninyo, pag pakiramdam ng tao, may struggle sa leadership, ang kasunod niya, nag-aaklas ang taong bayan. Don't ever forget that. Pag may struggle sa leadership, pag nakikita nila, walang humahawak na matigas. Parang walang totoong leader. May kakulangan sa leadership. May vacuum. Sumusunod niya, naghahanap ng totoong leader ang bansa. Hindi lang po yan sa bansa, sa kahit anong klaseng organisasyon. Pag nakita nila ang gulo ng grupo, ang gulo ng bansa, ang gulo ng kampanya, ang kumpanya, ang gulo ng
kung ano man yan, ang gulo ng ahensya, dahil may struggle sa leadership. Hindi mo na malaman sino ba ang masusunod. Kanino ba kami kukuha ng direksyon? Anong masasabi? Tingnan nyo ha. Halimbawa sa inyong negosyo o sa inyong tinatrabahuhan. Yung sinasabi ng pinakamay-ari, iba dun sa sinasabi ng manager, iba sa sinasabi ng direktor, iba sinasabi dun sa vice president, iba sinasabi. Ngayon, pag nag-utos, yung mga tao naguguluhan, sino ba susundin namin? Kasi ang pinaka-importante sa leader ay direksyon. Hindi na nila makita, ano bang direksyon nitong grupo natin? Ano bang direksyon nitong kumpanya natin? Ano bang direksyon nitong negosyo natin? Pag nagka-problema, kanino sila titingin? Hindi nila alam sino ang may command. At pag nakaisip ang tao ng ganun, again, the vacuum in leadership, yung struggle sa leadership, aayaw yung mga yan. At kayong mga nasa paligid, kayo ang nagpapakita na merong vacuum ang leadership natin ngayon. Kaya pwede sakripisyo nyo muna yung mga pangarap niyo until 2027, 1 year before the election of national presidency at national election sa 2028. But for the moment, huwag nyo ipakita sa tao na may struggling tayo ngayon sa tunay na direksyon, sa tunay na leader. Sabi ni Monkey Business, agree, tama ka dyan coach, ganyan din nangyari kay Cory noon, ilang beses nagkudita. Bakit? Bigyan ko kayo ng totoo. Kasi panahon ko yung Cory eh. Kinuha yung power kay Marcos. Si Cory inipo. Kaya lang ang masama doon ay hindi ko po sinisiraan yung patay na. But ang masama doon, hindi totoong leader. Kinuha lang yan because she is Aquino. At ang Aquino lang at that time, ang malakas na apelyido para makuha ang power sa Marcos. But in reality, she is not a leader. Kaya may struggle sa leadership. May vacuum ng leadership. Kaya nagkagulo-gulo that time. Wala pang kuryente, wala pang tubig. May scheduled brownout. Sabi dito ni Anita Go, tumpak, it's the cabinet and the 3 branches of government that will prove to the country and the world that Philippines leader Bongbong Marcos is truly weak leader. Totoo. Kayong mga nakapaligid, kayong sumisira. Kayong sumira sa unit team, kayong sumisira sa unit team, kayo ang nagpapakita na mahina ang presidente. Instead na binakapan nyo, wala, kanya-kanya kayo. Para nga hindi in sync. Iba sasabihin ng presidente, iba ginagawa sa paligid. You know how insulting that is? Nakaka-insulto yun. Ito sinabi ng leader eh. Iba ginagawa nung paligid? Wag. Maawa kayo sa bansa. Kaya nga, sabi ko, pwede bang magkasundo-sundo muna tayo for the moment? At the same time, asikasuhin natin yung presyo ng bilihin. Ang aga ng politika eh. Kasi yung pangarap kasi, yan ang sumisira eh. Lenny Fermin, agree, there is vacuum in leadership, kaya wag sana tawagin na katangahan na lagi si BBM ang nasisisi. Dapat ito mga nakapaligid kay Marcos, they are there to protect. Wala eh. Sila din ang sumisira eh.